Totoo po ba, isa sa mga pinakadilima ng maraming mga married life, yung nagsimulang masaya pero hindi nagtapos na masaya. Marami pong mga mag-asawa, ang saya-saya nung mga nagsisimulang magplano, nung mga nagsisimula ang mga unang buwan, unang taon, pero malungkot na maraming mga pamilya habang tumatagal, unti-unti nawawala yung saya. Maraming mga mag-asawa, unti-unti nawawala yung kanilang saya sa pagpapatuloy. At kung meron man sigurong pinakamalungkot na pangyayari sa isang buhay mag-asawa, yung hindi na maibalik yung saya na nawala. Alam niyo po, again, kung meron man sigurong isa yun sa mga pinakamalungkot na pangyayari sa buhay may asawa, yung hindi na maibalik yung nawalang saya. Yung nagsasama na lang para sa mga anak, pero hindi na nagtatabi sa pagtulog, hindi na maramdaman ng saya. Yung nagsasama na lang dahil may edad na at ayaw na lang masabi na kung kailan tumanda at saka pa naghiwalay. At yung nagsasama na lang simply because kasi nga wala na lang mapuntahan. Pero walang-wala na yung saya. Alam niyo po, again, kung meron mang isa sa mga pinakamalungkot, pinakamalaking dilema sa isang relasyon ng mag-asawa, yung hindi na maibalik ang saya. Alam niyo po, ano pinapakita nito? Ilan po sa mga dahilan bakit maraming mga married couple hindi na magkasundo, hindi na nagtatabi sa pagtulog, dahil na lang sa mga anak ang pananatiling magkasama at ayaw na lang masabi na kung kailan tumanda at saka pa naghiwalay. Unang dahilan, laging binabalikan yung pagkakamali sa nakaraan. Sino po aminado? May mga pagkakamali sa kanyang married life. Totoo po ba? Wala naman perpekto talagang asawang lalaki. At the same time, wala rin naman perpektong asawang babae. Kahit gaano natin kagusto na maging mabuti, maging maayos, ideal na asawa, at some point ng ating buhay, dumarating yung point na nagkakamali tayo. Intentionally or unintentionally, dumarating yon. Pagpapatunay na hindi tayo perpektong mga tao at hindi tayo perpektong mga asawa. Now, totoo po ba? May mga asawa, ang tagal-tagal na nung nagawang pagkakamali sa kanya, hindi pa makalimutan. Laging binabalikan. May mga asawa, ang tagal-tagal na nung nangyari na nagawa sa kanya nung asawa niya, lagi pang binabalikan. At the same time, may mga asawa, ang tagal-tagal na nung nagawang pagkakamali, hindi pa makamove on doon sa pagkakamali na yon. Pagka may nakikitang ganong kaparehas na sitwasyon, ang naaalala yung pagkakamali ng asawa niya. At totoo po ba, may mga asawa, ang tagal-tagal na nung pagkakamali na nagawa sa kanya, pilit pa rin hinuhukay yung pagkakamali na nagawa. Sa tingin nyo, kung ikaw yung nagkamaling asawa, tingin mo magkasundo kaya kayo kung lagi na lang binabalikan yung mga pagkakamali mo sa nakaraan? Tingin mo kung ikaw yung nagkamaling asawa, magkasundo kaya kayo kung lagi ka na lang sinusumbatan doon sa mga pagkakamali sa'yo? At tingin mo magkasundo kaya kayong mag-asawa kung ikaw yung nagkamali at lagi na lang hinuhukay yung mga pagkakamali mo doon sa nakaraan? Alam niyo po, walang magkakasundong mag-asawa kapag lagi na lang babalikan, hindi makamove on doon sa pagkakamali, and at the same time, lagi na lang hinuhukay yung pagkakamali mo doon sa nakaraan. Ikalawang dahilan, bakit maraming mga mag-asawa hindi na magkasundo? May isang laging nakakontra kahit na doon sa maliit na bagay. Sino po rito na-experience na yon? Yung maliit na bagay, lagi na lang kinokontra nung asawa mo. Alam niyo po, isa sa mga dahilan yon, bakit maraming buhay mag-asawa o mga married life hindi magkasundo? Kasi nga, may isang laging nakakontra. Ang problema, hindi mo napapansin, pagka lagi ka palang nakakontra sa asawa mo, unti-unti tinatanggalan mo ng excitement na mag-open sa'yo ang asawa mo. Iyon yung isa sa mga realidad doon. Unti-unti, pinaguguho mo yung intimacy sa relationship nyo at pinapalitan ito ng panlalamig. Pero ang pinakamatindi ron, nagbubunga din ito ng matinding epekto sa physical health ng isang asawa. Tatlong bagay po, according dun sa mga pag-aaral, tatlong bagay na dinadala ng conflict sa isang married life. Una, nagdadala ito ng emotional distress. Pansinin nyo, sino ba naman ang hindi mai-stress emotionally kung every time lagi ka na lang kinokontra ng asawa mo?
Yung mga plano mo, yung mga gusto mo mangyari, lagi na lang kinokontra. Yung dapat na ikaw yung unang-unang dapat kakamping niya, ikaw pa yung unang-unang kontrabida sa buhay niya. Yung dapat na ikaw yung unang-unang supporter niya, ikaw pa yung unang-unang bumabatikos. At yung dapat na ikaw yung unang-unang dapat nasa likod niya, ikaw pa yung unang-unang tumatalikod sa kanya. Isa sa mga nagiging epekto ng conflict sa isang married life. Ikalawa, na nagiging epekto ng conflict sa isang married life, hindi lang yun, nagdudulot din ito ng physical o health issue. According doon sa mga pag-aaral, nakita na may mga malinaw na link yung marital conflict at yung physical health issues. Every time pala na mayroong marital conflict, yung stress hormone nare-release siya, especially during argument. Napansin niyo yun? Bakit parang biglang sumakit yung ulo mo, biglang sumama ang pakiramdam mo dun sa tindi ng agrumento nyo, simply because nare-release yung tinatawag nating stress hormone during dun sa mga matinding argument o pagtatalo ng mag-asawa. At yung stress hormones na yon na nare-release, ito yung madalas na nagiging cause ng heart disease. Ito yung madalas na nagiging cause ng chronic pain at yung increase ng risk sa iba't ibang uri ng cancer. So, kapag ka pala lagi na lang nagtatalo, lagi na lang may conflict ang mag-asawa, napakatindi ang nagiging epekto nito sa health issue ng isang tao. At yung isa pa, nagiging epekto ng married conflict, nagdudulot ito ng malalim na relationship damage. Hindi lang pala emotional distress, hindi lang pala physical health issue, malalim din yung dinadalhin tong damage sa relasyon ng mag-asawa. Pansinin nyo, pag lagi na lang may kontrahan sa isang relasyon, pag lagi na lang may conflict sa isang relasyon, unti-unti lumalaki ang damage sa isang relasyon. Mula doon sa kontrahan, nauwi na doon sa hindi kibuan. Mula doon sa kontrahan, nauwi na doon sa hindi pansinan. At mula doon sa kontrahan, nauwi na sa malalim na hinanakit sa isa't isa. Ang problema, mas malaki ang possibility na dahil dito, pwedeng ma-stack ang isa't isa na habang lumalalim yung kontrahan sa parehas na issue, hindi naman nare-resolve. Unti-unti lang lumalayo ang loob sa isa't isa. Sa huli, bagamat normal na may mga disagreement sa isang relasyon, pero yung palalim na kontrahan, nagdadala sa bawat isa sa malalim na sugat sa kalooban. At yung ikatlong dahilan, bakit maraming married couple hindi na magkasundo, merong cycle ng paulit-ulit na pagkakamali. Totoo ba isa sa dahilan, bakit hindi na magkasundo yung mag-asawa? Simply because paulit-ulit na lang yung nagiging cycle ng pagkakamali. Sino po naniniwala? Pag ang pagkakamali, paulit-ulit, may kasama ng pananadya. Totoo po ba yan? Pag ang pagkakamali, paulit-ulit, may kasama natong pag-disrespect. At pag ang pagkakamali, paulit-ulit, may kasama natong pangmamaliit. Hindi lang sinasadya, hindi lang pag-disrespect, maging yung pangmamaliit. Kasi nga, ito ang totoo. Hindi mo naman ulit-ulitin ang pagkakamali mo kung nire-respeto mo ang marriage mo. Hindi mo naman ulit-ulitin ang pagkakamali mo kung hindi mo minamaliit ang marriage mo. Ang problema, marami hindi pansin, yung paulit-ulit na pagkakamali sa isang relasyon, una, lumilikha ito ng emotional distance sa isang tao. Unti-unti, ilalayo na isang tao na lagi na lang biktima ng paulit-ulit na pagkakamali ang kanyang sarili sa taong lagi siyang sinasaktan. Kahit asawa pa niya to. Nagkakaroon ng withdrawal sa isang relationship kapag ang isang tao paulit-ulit na lang nagkakamali. At nabibuild up ang isang wall sa pagitan ng couple. Ang tanong, bakit ito ginagawa ng isang taong biktima ng paulit-ulit na pagkakamali sa isang relasyon? Simply because gusto niyang protektahan ang kanyang sarili. Kasi nga, totoo ba? Wala naman taong gugustuhin na lagi na lang siyang nasasaktan eh. Totoo ba yan?
Kaya niya intentional na inilalayo na yung kanyang emotion, yung kanyang damdamin, yung kanyang sarili, simply because gusto niyang protektahan yung kanyang sarili. Kasi nga, wala naman taong gugustuhin na lagi na lang siyang sinasaktan emotionally. Wala naman taong lagi na lang gugustuhin na yung pagkakamali sa kanya, magpapaulit-ulit na lang. Ikalawang dahilan, nagkakaroon ng unti-unting pagguho ng trust. Pag paulit-ulit ang pagkakamali, unti-unti gumuguho ang tiwala ng isang tao. Totoo ba yan? Pag paulit-ulit ang ginagawa sa iyo ng asawa mo pagkakamali, hindi mo napapansin, kusa siyang bumababa at gumuguho ang tiwala. Kaya nga, alam niyo po, wala naman sigurong asawa ang hindi mawawala ng tiwala sa asawang paulit-ulit na lang ang pagbagsak. Wala naman sigurong asawa ang hindi mawawala ang tiwala pag paulit-ulit na lang yung kanyang pagkakamali. Alam niyo po, tatanggalan mo ng tiwala sa iyo ang asawa mo pag paulit-ulit ang pagkakamali mo. At ikatlo, nadadala na ito ng malalim o nagdadala ito ng malalim na pagsisisi at the same time ng malalim na bitterness. In what way? Alam niyo po, hindi mo pwedeng tanggalin sa isang tao yung feeling na nakapagsisisi na ito yung napangasawa niya kung paulit-ulit siyang niloloko. Paulit-ulit yung pagkakamali sa kanya. Hindi mo pwedeng tanggalin sa isang tao yung feeling na nagsisisi siya, bakit napunta pa siya sa taong ito? Bakit napunta pa siya sa isang sinungaling na asawa? At manhid sa nararamdaman niya. Kasi nga, lahat ng ito, ang pinakamalalim na pinag-uugatan, yung malalim na sense of betrayal sa'yo. Bakit nagkakaroon ng bitterness? Bakit nagkakaroon ng malalim na pagsisisi ang isang tao simply because ito yung normal na pwedeng maramdaman ng isang tao na paulit-ulit na niloloko. At the same time, ito rin po ang totoo. Walang conflict between couple ang hindi pwedeng magdala ng lungkot sa married life. Lahat ng hindi pagkakasundo sa loob ng married life sa isang couple, magdadala to ng lungkot. Hindi magdadala ng saya anumang conflict meron sa isang married life. Now, the question, bakit lumalalim yung lungkot sa maraming mga married life? Alam niyo po, unang-una, napapalitan na ng familiarity yung intimacy sa paglipas ng panahon. Ano ibig sabihin nito? Totoo ba maraming lungkot sa loob ng marriage? Sa paglipas ng panahon, yung intimacy, nang papalitan na siya ng familiarity. When we say familiarity, ito yung point na sumobra na sa pagiging komportable at pagiging complacent or pabaya sa maraming areas ng relasyon. Alam niyo po, ano ibig sabihin ng pagiging complacent? Ano ibig sabihin ng pagiging komportable sa isang relasyon? Kaya nga sabi ni Solomon dito sa Songs of Solomon, chapter 8, verse 7, many waters cannot quench love, neither can flood drown it. If a man were to give all the wealth of his house for love, it would be utterly scorned. Hindi kayang patayin ng maraming tubig ang pag-ibig, ni malunod man ito o malulunod man ito ng mga baha. Kung ihandog ng isang lalaki dahil sa pag-ibig ang lahat ng kayamanan sa kanyang buhay o sa kanyang bahay, iyon ay kukutsaing lubusan. Anong ibig sabihin dito? Yung totoong pag-ibig, hindi kayang higitan ng kahit na anong puwersa eh. Higit pa sa kahit na anong yaman, meron ng mundo. Hindi masisira o nabibili at higit sa lahat, hindi napapalitan. Kaya nga dapat yung intimacy, yung malalim na pagmamahal, hindi ito mapalitan ng familiarity. Kahit gaano pa kayo katagal na mag-asawa, dapat hindi napapalitan yung intimacy ng familiarity. Huwag masyadong maging komportable kahit asawa mo na. Huwag masyadong maging complacent o pabaya kahit asawa mo na. Kasi nga, pansinin nyo, may mga asawa, nung nililigawan pa, ang bango-bango ng hininga. Pero nung mag-asawa habang tumatagal, parang dumadalang ng mag-toothbrush.
Napansin niyo? Kasi masyado nang nagiging complacent, masyado nang nagiging komportable. Minsan kung kailan weekends na lang, kung kailan holiday, doon na lang nagtututbrush. Kawawa yung asawa. Nung nagliligawan, kung makapaligo mayat maya, nung mag-asawa na akala mo, napagsuklubang ka ng langit at lupa pag nagtaas ng kamay. Totoo ba may mga ganong asawa? Dahil asawa na, okay lang sa kanya. Kahit hindi naliligo, tatabi doon sa asawa. Minsan may hiya yung dam site sa tindi ng amoy eh. Ano tinuturo nito? Dapat ang asawang babae nagbibigay ng excitement sa pag-uwi ng asawang lalaki. Na alam niya pag-uwi niya, yung aabutan niyang asawa, mabango, maayos, kahali-halina, hindi nakakasuka pagkakausap. Hindi yung pagdating ng asawa, kung hindi amoy paksiw, amoy nilaban na hindi na natuyo sa araw. At minsan may mga asawa, darat na ng asawa, gabi na, pero siya amoy araw pa rin. Alam niyo po, tandaan niyo, kahit na ang ilong mo boneless, mag-ayos ka pa rin. Lalo na sa mga asawa. Kasi kung talagang iyon ang binigay sa'yo ng Panginoon na ilong, boneless ang ilong mo, so maging maayos at mabango ka pa rin sa asawa mo pag dinatnang ka. Alam niyo po, kailangan may excitement yung mga asawa pagka dumarating. Alam niyo po, maging sa mga kalalakihan din naman, panatiliin ikaw pa rin yung pantasya ng buhay niya. Sino po naniniwala? Dapat, yung mga asawang lalaki, dapat manatiling pantasya ng asawang babae. Dapat kung paano ka dream boy nung kayo college, nung kayo high school, dapat kahit mag-asawa na kayo, ikaw pa rin yung dream boy niya. Hindi yung parang ikaw yung bangungot sa buhay niya. Alam niyo po, huwag maging komportable. Huwag maging masyadong pabaya dahil asawa mo na, magpapabaya ka na o magiging masyado ka ng komportable. So, huwag palitan ng familiarity yung intimacy. Kahit matanda na, may edad na, dapat intimate pa rin ang pagmamahalan. Yung mga asawa, maging maayos pa rin kahit anong stage ng buhay merong kayo. At yung isang dahilan pa, bakit lumulungkot ang mag-asawa o ang buhay may asawa? Issue sa usapin ng pera. Totoo ba, sa maraming source ng lungkot sa married life, usapin sa pera. Isa sa maraming source ng tension sa married life, usapin sa pera. Isa sa maraming source ng resentment o samaan ng loob sa loob ng pamilya o ng married life, usapin sa pera. Pansinin niyo, ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 10, verse 19, a feast is made for laughter and wine makes life merry, but money answer for everything. Anong pinapakita nito? Sa ayaw at sa gusto mo, tandaan niyo po sa mga mag-asawa, mag-aasawa pa lang, sa mga nangangarap magkaroon ng pamilya at asawa, malaki ginagampanan ng pera para sa isang married life na less ang tension, less ang resentment, at less ang lungkot. Kaya nga dapat malinaw sa couple na pagdating sa pera, una, pag mali naging paghawak sa pera, maraming areas ng married life maaapektuhan. Totoo pa ba yan? Pag mali naging paghawak sa pera, maraming areas ng inyong buhay may asawa maaapektuhan. Ang tanong, paano mong malalaman na mali ang paghawak ng couple sa pera? Una, mayroong imbalance sa kinikita at ginagastos. Pag hindi balanse yung kita at gastos, ibig sabihin mali paghawak ng couple sa pera. Merong paglilihim sa isa't isa. Pag merong naglilihim, may mali sa paghawak ng pera. At meron lumolobong utang. Now, ang tanong, ano pwede maging implication nito sa isang couple? Sa journey ng isang couple. Pag may imbalance sa kinikita at ginagastos, laging kapos ang kwento ng buhay may asawa. At pag imbalance sa kinikita at ginagastos,
malabong magkaroon ng savings pagdating dun sa mga emergency use ang mag-asawa. Kasi nga, yung mabalanse mo lang ang kita at gastos mo, aalis ka pa lang doon sa level na kapos. Doon ka pa lang umaalis eh. Pagbalanse ang kita at ang gastos, aalisan mo pa lang yung level na kapos ka. At unti-unti ka pa lang nagkakaroon ng chance na magkaroon o makaipon at makapagtabi. Now, pag may paglilihim naman sa isa't isa sa pagdating sa pera, nawawala yung essence na dapat mayroong tinatawag na conjugal decision pagdating sa pera. Sino po naniniwala? Dapat pagdating sa pera, conjugal ang decision ng mag-asawa. Ibig sabihin, hindi lang yung lalaki ang nagdidesisyon, hindi lang din yung babae ang nagdidesisyon, dapat conjugal decision. Dapat parehas na nagdidesisyon pagdating sa pera. Hindi pwedeng kanya-kanyang desisyon pagdating sa pera. At ang pinakamalaki o pinakamatinding implikasyon ng maling paghawak sa pera, yung pwedeng lumobong utang. At ito ang totoo, anumang excessive na pangungutang, may epekto sa quality of life ng couple. Tandaan nyo po, maaapektuhan yung quality of life ng buhay may asawa mo pag napakataas, higit pa doon sa kinikita mo, yung dapat mong bayaran. Alam niyo po, pag halos sa utang na lang napupunta ang kita, yung dapat at importante sa bahay at sa buhay, nasasantabi na. Yung time to unwind, to repress, sa nakakapagod na buhay. Sino po naniniwala? Nakakapagod naman talaga ang buhay eh. Hindi laro ang buhay may asawa. Kaya nga dapat ang tao, mayroong time to repress, mayroong time to unwind, kahit na hindi kailangan gumastos ng malaki, ang importante, nakapag-unwind ka, nakapamasyal ka, nakakain ka ng masarap, yung gusto mong kainin, kahit hindi mamahalin. Alam niyo po, ang isa sa mga dapat hindi nakakalimutan sa buhay ng isang tao, lalo na kahit na may asawa ka na, yung maayos na pagkain. Yung nakakain mo, yung pagkatapos mong kainin ng isang bagay, masaya ka. And at the same time, yung nakakatulog ka ng maayos. Dapat, yun yung isang mga bagay na hindi natin nakakalimutan. At the same time, yung nagkakaroon ka ng time na puntahan yung mga lugar na gusto mong puntahan. Kasi nga, nakakapagod ang buhay. Pero kapag ka merong excessive na utang, mataas pa sa iyo ang utang mo, paano ka mag-unwind? Paano ka magre-repress kung iniisip mo lagi yung mga bayarin mo? Alam niyo po, yung chance to live peacefully, masasantabi na rin yon. Kasi walang papayapang tao na laging nag-iisip ng babayaran niya o ng bayarin niya. Sa ayaw at sa gusto mo, guguluhin ang utang ang utak mo. Ikalawa, pag hindi nagkaroon ng pre-marriage understanding sa pera, mauuwi lagi sa misunderstanding ang married life. Sino po naniniwala? Dapat isa sa mga sinesettle pagpasok sa buhay may asawa, yung usapin sa pera. Doon po sa mga young pro natin, sa mga kabataan, bago kayo pumasok sa buhay may asawa, isettle muna ang usapin sa pera. Yung bang pera mo, pera na rin niya pag mag-asawa na kayo, o baka may iba siyang paniniwala o belief para dito. Or mag-i-stay kayo sa setup na kanya-kanya pa rin kayo ng pera nyo. Yung bang mapapangasawa mo, financially stable na, o baka mamaya nakabaon sa scatter yan. Importante na napag-uusapan ng pera bago pumasok sa isang relasyon, lalo na sa pag-aasawa. Yung bang asawa o mapapangasawa mo, open ba siya sa pagtulong sa pamilya mo o hindi? Importanteng napapag-usapan yon. Or baka, again, may iba siyang beliefs pagdating doon sa usapin ng pera. Those are things na dapat nase-settle bago pa pumirma sa marriage contract ang isang tao. Dapat yung mga importanteng bagay na yon na ise-settle na. Kasi nga, tiyak sa halip na saya, lungkot ang pupuno sa married life mo pag laging may issue sa pera. Now, kung mag-asawa na kayo, ito ang problema.
Kung mag-asawa na kayo at dumating yung issue, maraming issue sa pera, dapat hindi ito takbuhan ng isa, hindi ito mapuno ng sisihan, sa halip, harapin ang may pagtutulungan ang naging issue. Now, ikatlong dahilan, bakit napupuno ng lungkot ang married life? Nabigong mapanatili ang sinumpaang katapatan. Hindi lang sa issue ng pera, hindi lang doon sa napalitan yung intimacy ng familiarity. Alam niyo po, totoo ba isa sa mga pinaka-pinagmumulan ng maraming lungkot sa isang married life? Pagtataksil. Sino po naniniwala? Walang pamilya o married life na exempted sa usapin na ito. Totoo pa ba yan? Kahit gaano pa katapat ang asawa mo nung nagsimula kayong mag-asawa, pwedeng bukas, hindi na siya tapat sa'yo. Nangyayari ba yon? Nangyayari sa maraming mga married life. So, malalim na lungkot ang dinadala sa isang married life ng pagtataksil. At ito ang totoo, mas matagal pagalingin ang sugat ng pagtataksil kaysa sugat sa paglilihim sa pera, kaysa sugat sa ibang usapin sa married life, mas malalim at matagal siyang pagalingin. Kaya nga ang paalala ng author ng Hebrew sa chapter 13, verse 4, "Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous." Maging marangal sa lahat ang pag-aasawa at huwag dungisan ang higaan sapagkat ang mga nakikiapid at ang mga nangangalo niya ay hahatulan ng Diyos. Now, pwedeng sabihin ng iba, since we're already under the grace of God through Christ, therefore, wala nang kahatulan. Tama ba yon? Hindi. Why? Bakit hindi tama yon? Kahit na sinasabi natin na under the grace na tayo ni Christ. Though we are under the grace of God, that specific commandment, do not commit adultery, ay hindi lang part ng tinatawag nating moral laws na sinasabi nating transferable from time to time. Ibig sabihin, meron siyang effectiveness sa lahat ng panahon. Part din ito ng tinatawag na Christ law. And besides, wag mong kalilimutan that grace will change a person. Yung sinasabi nating grasya ng Diyos, bumabago ito ng tao. Hindi ito nagdadala sa tao para gamitin na sangkalan na magkamali at gumawa ng kasalanan. So, paano mo pananatiliin ang sinumpaang katapatan sa asawa mo? Una, iwasang maging malapit sa taong pwede kang matukso. Sino po naniniwala? Importante na umiwas sa taong pwede kang matukso eh. Totoo po ba yan? Huwag mong sasabihin na mahal mo asawa mo, pag may babaeng laging nakakiya sa'yo, matutukso ka. Totoo po ba yan sa mga kalalakihan? Huwag mong sabihin mahal na mahal mo asawa mo. Huwag mong sabihin matatag ka pag lagi kang naghahanap ng comfort sa pwede kang matukso, isang araw bumagsak ka na sa kamay niya. Maniwala ka, yung una labas ng sama ng loob, kalaunan kayong dalawa na lumalabas. Maniwala ka, yung una sabay lang kayong naglalunch, pagka-lunch break, maniwala ka, malayo ang nararating ng mga sabay kumakain sa trabaho. At maniwala ka, yung una, pasabay-sabay lang sa'yo sa sasakyan, paangkas lang sa'yo. Tandaan mo, mas malayo ang nararating ng magkasabay sa sasakyan. Kaya nga yung mga asawa nyo, lalo na mga lalaki, bantayan kung sino yung laging kausap ng inyong asawa. Bantayan kung sino yung laging kasabay kumain at bantayan kung sino yung laging kasabay sa sasakyan. Lalo na, mas maganda sa'yo at mas sexy sa'yo yung kasabay niya.
Kasi nga ito ang totoo. Pagbagsak ng isa sa couple, hindi pa pwedeng hindi mawala ang enjoyment sa pamilya. Oras na mayroong isang bumagsak, mawawala ang enjoyment sa pamilya. Di bali yung panahon na boyfriend, girlfriend, pag bumagsak, pwede mong palitan agad eh. Paano kung asawa mo na? So, pag isa sa couple ang bumagsak, hindi pa pwedeng hindi mawala ang enjoyment sa loob ng tahanan. At pag bumagsak ang isa sa couple, hindi pa pwedeng hindi mawala ang enjoyment sa married life. Now, paano mapapanatili o paano mai-enjoy ang married life? Matapos nating matutunan yung mga dahilan ng hindi pagkakasundo, yung mga dahilan ng lungkot sa isang married life, tingnan natin, paano ba may enjoy ng isang tao, lalo na ng isang couple, ang kanyang married life? Una, gawin na lang masaya yung mga responsibilities sa isa't isa. Sino po naniniwala? Sasaya buhay ng buhay may asawa mo, pag masaya mong ginagawa yung responsibilities mo sa asawa mo, at yung asawa mo, ginagawa niya yung responsibilities niya. At pag pinansin mo si Paul, meron siyang ipinakita na primary responsibilities ng both couple dito sa Colossians chapter 3, verses 18 to 19. Ano yon? Dalawang bagay. Mutual respect and mutual love. Ano yung mutual respect na yon at mutual love? Meaning, hindi lang babae ang inutusan na irespeto o i-honor ang lalaki. Maging ang lalaki, inutusan din na irespeto ang babae. At the same time, hindi lang din ang asawang lalaki ang inutusan na mahalin ang asawang babae, maging ang asawang babae ay inutusan din na mahalin ang asawang lalaki. Minsan kasi, napapaghiwalay natin yung mutual love at yung mutual respect na ibibigay lang natin sa isang side. No, parehas na sinabihan ng Diyos ang babae at ang lalaki na magbigay ng tamang respeto at pagmamahal sa isa't isa. Huwag lang ang lalaki ang igalang ng babae, kundi ang lalaki ay gumalang din sa babae. Huwag lang din ang babae o lalaki ang magmahal sa babae, kundi yung babae, mahalin din ng tama yung lalaki. Alam niyo po, on this particular verse, yung word na submit, dito sa ginamit ni Paul, yung Greek word nito ay hypothesete, na nag-iiba ng meaning depende sa paggamit. Pag ito'y ginamit in a military sense, this word means to arrange process under the guidance of a leader. Sino po nag-CAT dito? ROTC. Naranasan yung pagdidrill. Sa naranasan nyo yan? So, pag sinabing yung ginamit dito na word ni Paul, ito yung sinasabi na ayusin o magkaroon ng formation, maayos na formation para doon sa pagsunod ng mga militar o ng mga sundalo. So, outside military sense, itong word na hypothesity, the word means voluntary attitude of cooperating, assuming responsibility and obedience. So malinaw, ang babae, hindi parang minions na kung saan ibaling o ipihit ng lalaki, ay doon na lang babaling o pipihit. No, kasi ang sabi na dahil sa sinabi lang na ng Biblia na submit, hindi ganon ang ibig sabihin ng Biblia dito. Hindi ganon, dapat siya ay cooperative helper ng lalaki. Katuwang, hindi utusan at voluntary niya yon na dapat ginagawa. Hindi yung sumunod nga sa asawa, pero halos isumpa naman yung asawa. Hindi ganon. Kasi nga, yung word na fitting to God ay pagpapaalala na dapat ang babae ay may lambing, may respeto, may excitement sa pagsunod sa asawa. Dapat ganon. Hindi yung pag inutusan ng asawang lalaki, bubulong si babae na ito na naman yung Judas kong asawa, mag-uutos na naman. Hindi pag inutusan ng asawang lalaki, susunod nga pero may bulong, ito na naman yung demonyo kong asawa, may utos na naman. Hindi ganon. Dapat
may lambing, may respeto, may excitement sa pagtuwang sa asawa. Hindi yung sumunod ka nga, sinumpa mo naman yung asawa mo. At sa asawang lalaki, kung bakit sinabi ni Paul yung pahayag na love your wife as Christ loved the church, kasi nga, during their time, sa kanilang kultura, masyadong dominante ang mga lalaki sa lipunan na nadadala hanggang doon sa loob ng tahanan. So, si Paul, nagpaalala siya na mahalin ang asawang babae na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa church na willing mag-sacrifice. Sino po rito willing mag-sacrifice para sa asawa niya? So pag pinagsama mo sa isang relasyon, sa isang married life, ang lambing, ang respeto at excitement ng babae sa pagsunod sa lalaki at yung willingness ng lalaki na mag-sacrifice bilang pagmamahal sa babae, walang lulungkot na buhay mag-asawa. And another thing, paano may enjoy ang married life? Gawin na lang na may pagtutulungan ang bawat challenges na hinaharap ng married life. Sino po naniniwala? Mas madaling tawirin ang pagsubok sa isang married life na magkasama ang mag-asawa kaysa nag-iiwanan. Totoo po ba yan? Mas madaling tawirin yun eh. Yung mga dumarating na challenges, yung pagsubok sa pera, yung pagsubok sa kalusugan, yung pagsubok sa ibang bagay, ang dali niyang tawirin pag magkasama ang mag-asawa. Mas madaling tawirin ang pagsubok sa isang married life na magkakampi ang mag-asawa kaysa magkalaban. At mas madaling tawirin ang isang challenges o isang mga pagsubok sa isang buhay may asawa pag ang mag-asawa, tandaan niyo po, united at hindi divided. Sa halip na magkalaban, dapat magkakampi. Sa halip na nag-iiwanan, dapat magkasama. At sa halip na divided, dapat united ang mag-asawa sa pagharap sa anumang challenges na meron ang married life. Pero, alam niyo po, pag hindi nangyari yon, lulungkot ang married life mo. Kasi nga ito ang totoo, malungkot na ang buhay. Pero mas lumulungkot ang married life mo kasi nga may isang nang-iiwan. Malungkot na madalas ang buhay, pero mas lumulungkot pa kasi nga merong isang dapat nakakampi mo, pero kalaban mo pa sa panahon ng pagsubok. At malungkot na yung may kinakaharap na challenges ang married life mo, pero mas lumulungkot kasi nga divided kayo. Kaya nga dapat malinaw sa bawat isa na mag-asawa, doon sa mga mag-aasawa, na ang married life ay hindi lang companionship, but security in companionship. Dapat malinaw sa lahat yun. Na dapat kung meron man pinaka-secure na relasyon sa buhay ang asawa mo, yung relasyon niya sa'yo. Dapat kung meron man pinaka-hindi dapat ipangamba ng asawa mo na masisirang relasyon, yung relasyon niya sa'yo. At dapat kung meron mang relasyon na feel ng asawa mo na secured siya, dapat yung relasyon niya sa'yo. At the same time, dapat malinaw sa bawat may asawa, sa bawat mag-aasawa, na ang married life ay hindi lang partnership, but leverage in partnership. Dapat, lakas ka ng asawa mo. Pag sinabi nating leverage in partnership, dapat lakas ka ng asawa mo. Dapat may positive influence ka sa asawa mo sa panahong dumadaan kayo sa pagsubok. At dapat advantage na nasa tabi ka niya sa panahon na merong kayong pagsubok. So iyon ang ibig sabihin na hinaharap na magkatuwang ng mag-asawa ang anumang pagsubok. Kasi nga, again, wala namang exempted na married life, na couple sa mga pagsubok. Yung mga katabi mo ngayon, hindi man nagsasalita. Yung mga nanonood ngayon, may kanya-kanyang dinadaanan. Totoo po ba yan? Hindi man pare-parehas, kanya-kanya. Meron tayong dinadaanan. And finally, para ma-enjoy ang married life, ang buhay may asawa, maging masaya na lang sa asawang binigay sa'yo ng Diyos.
Sino po naniniwala? Pwede ka namang maging masaya na lang sa taong binigay ng Diyos sa iyo. Totoo po ba yan? Maging masaya despite ng imperfection ng iyong marriage. Maging masaya despite ng hindi lahat ng hinahanap mo sa ideal na asawa, nasa sa Kanya. At maging masaya na lang despite ng katotohanang nagkakamali siya sa iyo at sa marriage mo. What does it mean? Una, tanggapin mo na lang na nagbabago o hindi na mababago ang pagkakamali sa nakaraan, pero yung nagkamali at asawang nasaktan, pwede pang magbago. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Hindi na natin mababago yung mga pagkakamali sa nakaraan. Pagkakamali sa relasyon, pagkakamali dahil sa pagtataksil, pagkakamali dahil sa pera, pagkakamali dahil sa ibang bagay, lahat ng yon, hindi mo na mababago. Yung nangyari ay nangyari na at hindi mo na mababago yon. Yung napagtaksilang ka sa nakaraan, nangyari na yon at hindi mo na mababago yon. Yung napagsalitaan ka ng hindi maganda sa nakaraan, nangyari na yon at hindi mo na mababago yon. Yung binigo ka sa mga pangako niya sa nakaraan, nangyari na yon at hindi mo na mababago yon. Yung nakapaglihim sa iyo sa pera, nakapangutang ng napakarami, hindi mo na mababago yon. Pero pwede mong baguhin ang puso mo sa nagtagsil sa iyo para sa kaibubuo o ikabubuo ng marriage mo, lalo na't bumabalik naman sa iyo ng may pagsisisi. Pwede mong baguhin ang puso mo sa nagsalita sa iyo ng masakit para sa ikabubuo ng marriage mo, lalo na't nagbabago naman. At pwede mong baguhin ang puso mo sa bumigo sa iyo sa nakaraan, sa naglihim sa iyo sa pera, lalo na't may pagnanais na magbago at mabuo, ma-enjoy ang inyong marriage life. Tandaan mo, God's intention for marriage is a lifelong union. Tandaan mo, God's intention for marriage is to be permanence in essence and in work. So what God has joined together, let not man separate. Yung binigay sa iyo ng Panginoon sa iyo na asawa ngayon, i-enjoy mo na lang dahil siya yung binigay sa iyo ng Panginoon. Huwag nang maghanap ng mas sexy sa asawa mo. Huwag nang maghanap ng mas matangos pa ang ilong sa asawa mo. Huwag nang maghanap ng mas magandang pumorma sa asawa mo. I-enjoy mo na lang yung binigay sa iyo ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos, iyan ang perpektong partner para sa iyo. So church, sa lahat ng mag-asawa at sa lahat ng mga nangangarap mag-asawa someday, again, walang mag-asawa ang mananatiling magkasundo kung laging babalikan ang pagkakamali sa nakaraan. Walang mag-asawa ang mananatiling magkasundo kung lagi na lang nakakontra ang isa. At walang mag-asawa ang mananatiling magkasundo kung may paulit-ulit na cycle ng pagkakamali. Sa halip, mapanatiling nai-enjoy ang marriage, gawin na lang masaya yung mga responsibilities. Gawin na lang na may pagtutulungan ang bawat challenges na hinaharap ng marriage life mo. At maging masaya na lang sa asawang ibinigay ng Diyos sa iyo. Again, regalo siya ng Diyos, ingatan mo ang regalong ibinigay ng Diyos sa iyo. Let us pray. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo sa oras na ito. Lord, tinataas ko po sa iyo ang mga married life na dumadaan sa pagsubok. Ito man ay sa pera, ito man ay sa katapatan, ito man ay sa ibang usapin, Panginoon. Lord, hayaan mo po na malagpasan nila ang lahat ng pagsubok na ito, Panginoon. At huwag humantong sa paghihiwalay na makakaapekto lalo na sa kanilang mga anak. Dalangin ko po
na sa lahat ng nakarinig ng mensaheng ito at tumatanggap ng mensaheng ito, Lord, buklorin mo po at walang sino man sa mga mag-asawa na naririto, Panginoon, sa physical service at sa online service, Panginoon, ang masisira at magkakahiwalay, Panginoon. Balutin mo po sila ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus at buklorin mo po sila ng pag-iingat na nagmumula sa iyo. Manatiling buo hanggang sa huling sandali ng kanilang mga buhay. Sa pangalan po ng aking Panginoong Hesus, ito po ang aking dalangin. Amen and amen. God bless po sa inyo lahat.